tatay niya, siya andun. Andun pala, ay nasaan na. Gumagawa siya ng tea. So dito ako sa balcony, umuupo, ini-enjoy ko na lang yung mga view ng aking mga kapitbahay. O ayan, ayan na si sir, may dala siyang kape. What is that, sir? Turkish coffee. Thank you. So, ayan lang. Katabi ko naman ang mga sibuyas, ayan. Kasi ako ay ginahubak at ang natangin ng asma. So dito, ginagawa ko dito ay magpitas ako ng dahon ng sibuyas. Tapos, kasi maliin mo yung sulam itong alikabok kasi nag-ulan kahapon. Ngayon ko siya. Paano yung katinang lamunang matanggal. So, hindi naman na masyado ko nabuang na. Alam mo, napakaganda talaga ng panahon ngayon. Gusto ko lumabas. Kasi napakatingkad ng sikat ng araw. Yan, tapos mainit kahit na winter. Kaya lang natake ako ng aking allergy asthma. So, nandito na lang sa balcony magpapainit-init. Gusto kong punta ng mall kasi may sale doon sa Madam Coco. May gusto akong bilhin na baso. Tag 50 lang kasi 300 yun pag hindi siya sale. So, hanggang ngayon na lang yung sale promotion. Gusto ko rin pumunta doon sa tabing dagat doon sa unahan kasi may concert sana. Kaya lang, hinihingal ako. Kasi natake ako ng asthma. Kasi ganito ito pag ano na, pag spring na, papalapit ng spring, lumalabas ng mga bulaklak-bulaklak dyan ng mga punong kahoy, ng mga kung ano-ano dyan. Kaya, inaatakin ako ng aking asthma. So, naku, napakahirap pala ng ganito. Gusto kong lumakad, na hinihingal ako. Gusto kong magpatid, pero pagdating na baka atakin ako nung ubuhin ako doon. O, di syempre, kakaya sa mga tawakala nila kung ano. So, papasok pa ako bukas. Alam niyo man na napakahirap ng buhay dito sa abroad. Akala niyo lang kasi sa abroad kami, napakadali ang buhay namin. Hindi! Ang working mom dito ay napakahirap po talaga. Magtatrabaho ka Monday to Saturday. Kasi private company po ako nagtatrabaho. Ayan, sa umaga, kung pang umaga ka na shift, gigising ka ng 6:30. Mag-ayos ka ng baon ng anak mo, mag-ayos ka rin ng baon ng breakfast mo. So, kailangan bilisan mo ang pagligpit at pag-ayos dahil pagdating ng 7:20, nandyan yung driver mo, susunduin ka na. So, yan po ang routine araw-araw. Sabi ninyo, ang mga buhay sa abroad napakadali, napaka-cool. Hoy, alam mo, empleyado ako ng gobyerno sa Pilipinas. Napakadali ng buhay at trabaho sa Pilipinas. Dahil papasok ka lang alas 9, alas 2, uwi ka na. Dito hindi pwede yan. Kailangan mong matapos ang 8 hours. Dahil pag kulang yung hours na pinagtatrabahuan mo or minutes, ay bawas sa sweldo yun. Dito, kahit may sakit, 3 days o 4 days lang ang allowed na sick leave or 5 days. So, kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho dahil walang matira sa iyong sahod. Ang mga working mom dito, napakahirap. Sa tulad namin na ang nanay, pag uwi mo ng bahay sa gabi, mag-tidy up ka ng bahay, maglinis ka ng bahay. Kasi yung kalat ng anak mo at asawa mo, liligpitin mo yon. Kahit ilang beses mo nang sabihin na iligpit yung buong bahay, ay hindi yan liligpitin ni sir. Ayan, kasi pag ring mo ng hapon, alas 4:30, mag-tidy up ka, magpahinga ka ng 30 minutes, mag-inom ka ng kape, kasi magluto ka na naman ng hapunan ninyo. So, pagkaluto mo naman ng hapunan, pagkagabi magligpit ka na naman ng plato. So, yan ang always na routine mo, araw-araw hanggang Sabado. So, pagdating ng Sabado, syempre, uwian nyo na. Ang una mong gagawin yan, ay i-load mo lahat ng labahin mo sa washing machine. Kasi, syempre, ang mag-wash ka ng washing machine, yan po ay 2 oras. So, mga 4 na beses ako mag-load hanggang madaling araw. Kasi kailangan maisampay yan sa linggo na matuyo siya. Kasi, pagkalinggo na naman ng umaga, mag-umpisa ka na naman mamalantya. So, habang hindi ka pa nakamalansya, maaga ka magising ng Sunday, imbis na yun ang day off mo, Sunday lang, ay dapat magising ka ng late na at magkain ng breakfast. Unang-unang gagawin mo, ay syempre, handa ka na ng almusal, mag-tidy up ka ng bahay, maglinis ka ng bahay, magluto ka ng pagkain niyo sa umaga, tapos mamalansya ka na naman. So, pag namalansya ka na ng uniform mo, uniform ng anak mo, mga damit ninyo para sa next week. So, napakahirap po yan. Saan ang sinasabi nyo ng hustisya bilang housewife dito sa abroad? Maganda ang buhay ng housewife, full-time housewife. Yung mag-alaga ka ng anak.
ng mga anak mo. Kasi syempre, mamanage mo yun sila kahit sa bahay ka lang magligpit. Napakahirap din yun. Katulad namin, housewife din kami pag Sunday. Saan ang hustisya? Saan ang off? Ang hustisya ng off namin dito? Wala. Parang wala kang off. Kaya, sa totoo lang, kung may trabaho kayo sa Pilipinas, government employee kayo, dyan na lang kayo. Kasi napakandang buhay dyan. Friday wala ka na trabaho, alas 2 pa lang ng Friday pwede ka nang umuwi, mag-banding-banding ka sa mga kamag-anak mo. Dito parang halos wala, kasi ang trabaho dito patayan, pagod ang katawan mo, pagod pang utak mo. So yan ang buhay namin dito, hindi po talaga madali. Gusto mo namang hindi magtrabaho, kailangan mo pa rin magtrabaho. Ako, kahit hindi ko na kailangan ko magtrabaho, kasi kailangan ko ng insurance para sa retirement, kasi may days dito na kinakount, kailangan ma-fulfill mo yung 7,200 days sa buong buhay mo para ikaw ay mag-pension pagdating mo ng 56 years old. At free ka sa lahat ng mga hospitalization pag ikaw ay nag-retired. So dito kasi pag may retirement ka, yung anak mong babae, matatransfer sa kanya yung pension mo pag namatay ka. Anak na babae lang ha, na walang asawa, single. Hindi po yan matatransfer sa anak na lalaki. So ang advantage lang talaga dito sa gobyerno dito, dahil pag nag-retire ka, halimbawa, yung lalaki ang nag-retire, tapos ang asawa niya housewife. So, yung asawa niya at ang anak niya na below 21, covered yan lahat ng pension ng tatay, ng benefits ng tatay. So, pag namatay yung tatay, yung anak na babae na walang asawa, yung pension mapupunta doon, hati sila ng nanay. So, dito, hindi nyo sinasabi ninyo na maganda ang buhay namin. Hindi magandang buhay dito, nakakapagod. Uy, talaga sa totoo lang, kahit may sakit ka magtrabaho, wala kaming katulong dito. Hindi namin kayang mag-hire ng katulong dahil may, Diyos ko dahil, napakahirap. Kung magpasahod ako ng katulong, yung sweldo ng mga katulong dito, 800 lira sa isang araw. Yung sweldo ko, 400 or 500 na lang natira. Pag nag-hire pa ako araw. O di, wala nang maitira sa akin noon. Ngayon ang kailangan ko ang tiisin, ang pagod, puyat, at sakit ng katawan. Kaya pag may mga Pinay na naghihilot dito sa amin, napakasaya ko talaga kasi nahihilot yung aking masakit na likod. So, ang mga bagtak ko, ang mga legs ko. So, sana opportunity ko lang ngayon na gusto ko lumabas dyan kasi Sunday kasama yung anak ko. Kasi may concert dyan, yung Dumades, Bieber, Patli dyan. Kaya lang hindi naman ako kapunta kasi hinihingal ako. Pero tingnan mo, ang bilis-bilis ko pa rin magsalita, o diba? Ang bilis-bilis ko rin magsalita. Kahit ako ay hinihingal na. Patay niya siya, andun ba, ay nasaan na? Gumagawa siya ng tea. So dito ako sa balcony, umuupo, ini-enjoy ko na lang yung mga view ng aking mga kapitbahay. O ayan na si Sir, may dala siyang kape. What is that, Sir? Turkish coffee. Thank you. So, yan lang. So dahil ginawa ko na Sir ng Turkish coffee, so inumin muna natin. Kasi ito, nakakatanggal to ng migraine. Ang daming tao dun sa naglawo-walking mga tao kasi mainit, 21 degree na ngayon, starting ng spring, sana hindi na lumamig uli. Pag nawala kasi yung sikat ng araw na yan, na naman ito. So ini-enjoy ng mga tao na makakuha ng vitamin, sikat ng araw, vitamin D. Samantalang ako, hindi ko na kailangan pang mag-walking dyan, magtingin tabi ng dagat. Kasi yung bahay ko nasa bunganga ng dagat. So, dito na lang ako, ini-enjoy ko yung Turkish coffee. Ang Turkish coffee pala ay isa sa mga pangunahing inumin ng mga Turko. So, usually uminom sila ng Turkish coffee at least once or twice a day. So, mas maraming iniinom nila na tea, yung black tea. So, kailangan iminumin mo ito nang habang mainit pa kasi hindi naman talaga siya masarap pag malamig na. So, yung mga kababayan ko sa Pilipinas na pinatry ko na dala ako last year, yung huling uwi namin, mga kaibigan ko, sila Saida, sila Kek, Auntie Garle, pinainom ko sila ng Turkish coffee ng ito. Diyos ko, nagsuka-suka sila sa sobrang pait. So, para pa sa barakong kape ng Batangas. Tingnan mo yung mga kapitbahay namin, mga mayayaman. Ang masasakyan nila mga Audi, Chrysler, yan, mga magaganda ng bahay. Dito kasi wala masyadong mga parking lot, kaya nala sa labas lang ng building ang mga magaganda nila sasakyan. Kahit ang sasakyan mo dito ay Mercedes na napakaganda, Volvo, at mga kung ano-ano pa dyan, na mga luxury cars. Kasi labas lang yan ng bahay, ng mga building. Wala ditong may nagkakarnap ng mga sasakyan dito sa area namin. Siguro sa mga probinsya, meron naman siguro ninakaw nila yung mga sasakyan, gina-araron, tawag yung parts nila. Giba nilang sasakyan tapos benta nila ang mga spare parts.
Hindi ko naman sabi na walang magnanakaw dito. May magnanakaw dito dahil yung sa trabaho ko ninakaw yung motor niya. So, dito sa Antalya pala meron itong the most dangerous place na titirhan mo. Kaya dapat aware kayo pag napunta kayo sa Antalya na ang Zeytin Koy Mahalle ay isa po yan sa mga pugad na pinagkukutaan ng mga halang ng kaluluwa dito sa Antalya. Yan po ay ang lahat ng mga adik ay nakatira dyan. Yung mga illegal na gawain nakatira dyan. Kaya pag may ninakaw daw dito, sabi ng mga pulis, saan nyo hanapin? Sa Zeytin Koy Mahalle. Hindi po lahat ng mga tao na nakatira sa Zeytin Koy Mahalle ay mga masasama. Maraming mga magaganda ng apartments doon ngayon at mga mayayaman ding nakatira na doon. So meron pa ring area doon talaga, nandun pa rin ang mga halang ang kaluluwa. Kaya palagi doon nire-raid ng mga pulis. So, dati daw, 10 years ago, napaka very, very scary ang lugar na yan. Pero so far ngayon, medyo nalinis-linis na ng kalahati. Pero nandun pa rin yung mga masasamang tao, nagbebenta ng mga droga, ng mga kung ano-ano pa dyan, mga illegal, yung mga burikat. O, nandyan, napunta ka nun sa Zeytin Koy Mahalle. Hindi lahat ng Zeytin Koy Mahalle, may part doon sa Zeytin Koy Mahalle. Katabi ko naman ang mga sibuyas, ayan. Kasi ako ay ginahubak at ang natangin ng asma. So dito, ginagawa ko dito, ay magpitas ako ng dahon ng sibuyas. Tapos, kasi maliin mo yung sulam itong alikabok kasi nag-ulan kahapon. Ngayon ko siya. Parang yung katinang lamunang matanggal. So, hindi naman na masyado ko nabuang na. Ang mga tao dito sa Turkey ay mga kambing. Kain sila mga dahon-dahon. Mga ano pa dyan? Lahat ng mga mahilig sila sa fresh vegetable. Yung nguya-nguya lang yan nila. Tapos ngayon, iisip naman ako kasi Sunday. Sa mall, may bilhin kasi ako. Tapos, nag-isip naman ako na maglakad ako papunta kahit 5 minutes, hinihingal ako. Pupunta na ako ng pasar. Ayoko naman magpunta ng pasar, ang bilhin ko lang cucumber at tomato. Bilhin na ako dyan sa grocery center. So, ito, init mo na ako. Hindi mo ako ng kape, bigyan ako ng strength. Kasi yung kaibigan ko, nagyaya na, gusto na maglabas ngayon, punta kami sa kung saan-saan. Kasi pag Sunday talaga, nilalabas namin yung mga bata. Kasi si Asya next week pala is mayroon siyang national exam. Isa siya sa 6 na nagre-represent sa classroom nila sa mga pinakamatalinong mga bata na mayroon silang IQ test. National yan, worldwide yan buong Turkey. So sana, kasi top 1 si Asya sa school nila, o, di ba bright, o nagmana sa tatay. Kasi hindi ko naman ako tinuturuan niya kasi Turkish. So, tapos nagpunta pa ang embassy dito sa Sunday, March 3. Oh, so ano na, paano paghati-hati yung katawan. Tapos may marathon pa sa March 3. 3 ang occasion. So, naisip ko, kasi nag-join ako ng marathon kasi yung company namin pinapa-join kami ng marathon. Last year nag-join ako ng marathon kasi may medalyon ako. 10-kilometer run. So, wala pa masyado akong practice marathon kasi nga inaasma ako ng isang linggo. Hindi pa ako nakapag-walking dyan ng bonggang-bongga. Baka this week okay na ako at makapaglakad ako ng maayos. So guys, ito lang buhay ng nanay, working mother dito. Magdaldal sa inyo. Kasi problema ko kung ano yung content ko para bukas. So, ito na lang napag-isipan ko. Yan ang routine ng working mom dito sa Turkey. So, see you next week sa ating susunod na video. At ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.